Hello? Yan. Magandang hapon po ulit sa ating lahat. At tayo po ay muli mag-aaral po sa salita ng Panginoon. Salamat po sa masayang Bible quiz na nagpapatunay ng ating pong pag-aaralan ngayong hapon. Kung ang ating pong Panginoon ay incorrupt, malami sa atin ng mga corrupt kahit sa Bible quiz na po. So salamat din po sa mensahe po ng awit na tunay na masarap na tayo datnan talagang handa ng Panginoon. Kasi kahit sa trabaho, sa school, tayo ay meron tayong yung ating tayo ay settled. Kahit anong oras dumating ang boss, kahit anong oras dumating ang teacher, tayo ay ready. Lalong higit na dapat po nating paging handaan ay ang pagdating pong muli ng ating pong Panginoon. Tayo po magsatayo. At tayo po ay mag-aaral po muli ng salita ng Panginoon sa tema po ng attributes of the God the Father. Romans chapter 1 verse, simulan po natin sa verse 19 hanggang verse 23. Tayo po yung magsalitan sa pagbabasa para po medyo humaba. Yan. So, verse 19, simulan nyo po and then ako and then sabay-sabay po tayo sa verse 23. Ready now? Read. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan, ay nakikitang maliwanag. Sapagkat anto sa pamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang sila'y walang madahilan. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang. Tuloy na po natin hanggang verse 25, 24. Sabay-sabay po tayo sa 25. Dahil dito, sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan, upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanika nilang sarili. Hagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. Sanawa. So muli pong ating pag-aaralan is the Father's incorruptibility. Tayo po itumot manalangin. Panginoon, magandang hapon po. Salamat, Panginoon, sa buhay at sa kaligtasan pong hindi nawawala, Panginoon. Salamat sa araw ng linggo. Tunay po nga na sinabi ni Pastor kanina na araw-araw pwede kaming sumamba, pero ang tunay na araw-araw sumasamba, Panginoon, ay magaang bagay ang pag-attend, Panginoon, ng linggo. Salamat na hindi lang kami umatid ng linggo na natapos kayo ng tanghali, kundi kami nakakakompleto ng maghapon, Panginoon, hindi dahil kami mas magaling, kundi mas na-appreciate, Panginoon, namin na sapat kayong balikan ng oras, ng lakas, ng lahat ng mga bagay dahil kayo po yung marapat, Panginoon. Pagpalaan niyo po kami sa iyong pag-aaral, kayo po ang ma-highlight, Panginoon, ang pong mga na pag-aaralan at ang katotohanan ng iyong mga salita, yung pong may bahaging iyong hapon, Panginoon. Ilalagay niyo po kasi inyong likuran, kayo po ang tunay na magturo, kayo po maglinis ng buhay ng bawat isa, kahandaan sa pakikinig, Panginoon. Ito ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So pwede na po kayo maupo. At muli po, salamat po kay Pastor sa pagtitiwala sa inyo pong lingkod na makapagdala po ng kanyang mga salita. And ngayon po sa ating pong panahon, usong-uso po ngayon ang issue ng corruption. Tama po? Kayo ay po ay magbukas lang ng Facebook, magbukas lang kayo ng iba't ibang social media, ay meron pong lalong higit sa Pilipinas. At alam niyo po, ang korupsyon ay hindi lang sa Pilipinas, yan po ay sa bawat lugar. Yan man sabi kasi, pag nandun ako sa ibang bansa, aalis na ako ng Pilipinas para wala na akong korupsyon. Alam niyo po, hindi yun tunay. Kung saan may tao, merong kasalanan. Ay kung kayo po yung Twitter sa bundok at doon may tao, ibig sabihin, may kasalanan din po doon. Ngayon, ang ating pag-aaralan ay kung paanong ang Diyos Amay naiiba bilang siya incorruptible sa mga taong corruptible or paanong ipinalit ng tao ang Diyos na hindi nasisira sa mga bagay nasisira. Na ang tao at ang sistema ng tao ay corrupt, nabubulok, nasisira. At ang sabi po dyan, lalong higit po yung mga uso ngayon sa flood control. Na ang usapan, 12 inches ang haba dapat ng bakal, pag itinubog, ang ginagawa na naman po nila, 3 meters na lang,
and mukhang nakalutang. Yung iba naman po, buhos dapat na meron dapat yung PVC palabas, pero ang ginagawa, idinidikit lamang nila. Para mukhang, abay, may PVC din naman pag napicturean ganun po, di ka? Okay na yun. Kuha mo na ang iyong bahagi, tahimik na tayong lahat. Sa kalsada, merong idinidiri lamang nila, isinusuksok tong bakal, pipicturean, at may bakal lang ang kalsada. At pag nabuhusan, wala na. Corrupt ang tawag po diyan. Yung dapat na budget, ilalagay para sa matibay or sa magandang gusali or infrastructure sa mga proyekto ng gobyerno ay nakukurap, nabubulsa. Yung dapat natatamasa ng bawat taong nagbibigay ng buwis, sila ang namimihasa. Ngayon, bakit po masarap pag-aralan ang attributes ng Panginoon na incorruptible? Doon natin ma-appreciate na ang Panginoon ay naiiba sa tao. At salamat, ang Panginoon ay naiiba po sa tao. Ngayon, isa din pong tanong, sino po dito ang naranasang siya'y ipagpalit? Mataas ang kamay ni Kuya Mark. Ipinagpalit. Di ka po, masama sa lasa, Kuya Mark, kung ikaw ay pagpalit, tama po. Ngayon, iba-iba pa magkakaroon ka ng, kumbaga, mula sa Kuya Mark, ipinagpalit ka kay, yun ang masama. Maganda-ganda kung kay, Daniel Padilla man lang, or kaya Gerald Anderson. Ngayon ang masama, si Kuya Mark, ipinagpalit kay Tomas. Pangit, na yung pangit, hindi ko sinasabi kay Mark ang taas kasi, yung kasi napansin ko agad Pangit, na ikaw ay pinagpalit mula sa pangit, papunta uli sa pangit. Iba-iba pa yung mula sa maganda, nagpunta ka sa mas maganda. Alam niyo po, ang natural sa tao, kaya tayo nagpapalit, ay para mas makaganda. Di ka po, mula sa ating trabaho, mula kung ikay sumasahod ng 300 per day, lilipat ka ng trabaho, makakakukuha ka na ng 600. Mas mataas, kaya ka lilipat ng trabaho, sa sahod, sa mga bagay. Dating ikay nagkukusot, bibili ka ngayon ng washing machine kasi ayaw mo na magkusot, gusto mo yung naikot-ikot na lang at makapag-Facebook ka pa habang naikot. Ngayon, mula sa gadget, dating nakakipad ka lang din naman, nakikipad at talagang makapal pa, miski pang touching, okay na. Pero ngayon, dahil gusto mong magpalit, mas maganda, bibili ka ngayon ng Samsung S24 Ultra. Or kaya, bibili ka ng mas malaking iPhone or ng kung ano man pong brand. Kasi nga, gusto mong ipagpalit yung hindi na maganda, papunta sa mas maganda, status ng buhay. Dating ikaw may masarap na ang sardinas. Ngayon gusto mo na ngayon ay fish fillet de El Niño na ang gusto mo ngayon. Ano po yun? Tuyo. Yan po ang fish fillet de El Niño, tuyo. Mula sa status ng buhay, gusto natin, kaya nga, anak, mag-aral ka ng maayos para tayo'y may ahon mo sa hirap. Gusto nating maiba at maipagpalit ang ating buhay ngayon. Di ba? Yun pong, kaya tayo nagkakaya. Bayga naman po ang mga magulang ay maghihirap pa. Bakit pupunta pa ng abroad? Bakit gagawa pa ng mga bagay na mahirap? Bakit? Para maiahon mula sa pangit na kalagayan, papunta sa maganda. Yun po ang natural. Mula sa pangit, pupunta ka sa maganda. Ngayon po kasi, sa chapter 1, verse 23 ng Romans, atin pong basahin, atin pong tingnan kung gaano yung nangyayaring katotohanan ng gusto ng tao, pangit o maganda, pero ito po nangyari. Sa 23 po. Sabi po diyan, at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Ating pinag-aralan ang kaluwalhatian ng Diyos, napaganda, perfect, immutable, hindi nagbabago, makapangyarihan sa lahat, nasa lahat ng dako, banal. Napakaganda, na hindi nasisira, yun po maganda. Sa Panginoon, yung ating pag-aaralan, hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. Ang normal, pangit na maganda, pero ano po yung natural na ginagawa ng tao? Mula sa napakagandang Diyos ay pumupunta at pinagpapalit sa itsura ng tao, sa hayop, sa mga bagay na nasisira at walang kwenta. Yun ang pangit. Maganda iba-iba kung may babalik tayo sa Diyos na kung meron tayong mas magandang maipapalit sa Diyos, dun ka. Pero sa ating pinag-aaralan, wala na po tayong kayang ipagpatay at ipagpalit sa Panginoon.
Kaya po, ang maganda natin ipagpasalamat, we have a God, we have the God the Father who is incorruptible. Yun po ang ating pong pag-aaralan. Number 1, at sabi ko nga po palagi sa inyo, 2 lamang ang pwedeng mangyari sa kinakabahan. Mapaikli or mapahaba. Number 1, the meaning of Father's incorruptibility. Ano pong ibig sabihin ng the meaning, ibig sabihin ng Father's incorruptibility? Ano bang ibig sabihin na ang Diyos Amay incorruptible? Yan po ay galing sa Greek word na aptartos. Yun, nag-Greek word din naman po yun, po. May sword po kasi. So sabi ng, ayun po ibig sabihin niya ay incapable of corruption, such as incapable of being bribed. Ano po ang bribe? Masuhulan. Or morally corrupted. Yung tama ay pwedeng maging mali. Ang Diyos hindi pwedeng ganon. Yun ang ibig sabihin ng incorruptible. Ang isa pa din pong meaning naman ng incorruptible ay not subject to decay, pagkabulok, or dissolution, or pagkalusaw. Yun po ang attributes ng ating pag-aaralan na ang Panginoon ay hindi mo pwedeng suhulan, hindi pwedeng makorap ang kanyang moral, and hindi siya pwedeng mabulok, hindi siya pwedeng malusaw. At ang medyo challenging lang po sa topic natin ngayon, siya interconnected sa ibang attributes po. So muli po, kaya lang natin hinihimay-himay po ito, hindi para, ang Diyos pala'y banal, ang Diyos pala'y gano'n lang. Hindi, kundi, sila po ay merong unity. Ang Diyos ay, ang kanyang attributes ay bumubuo ng kanyang lahat ng attributes. Ganun po yun. Ang ating pong pag-aaralan. So, incapable, yun po ang ibig sabihin ng incorruptible. Incapable of being bribed, morally corrupted, decay, or dissolution. Under po ng meaning, ano po ba number 1? He is immune to decay and deterioration. Yan po ang number 1 na under ng meaning. Ano po ang ibig sabihin? He is immune to decay and deterioration. Ano po ang sabi ng Romans chapter 1 verse 23? Ang sabi po ng Romans chapter 1 verse 23, at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira. Sumuli po kaya nga po ang maganda lang sa Panginoon, hindi siya apektado kung paano mo siya tingnan. Ang tingin ko sa Diyos ay mahina. Hindi ibig sabihin nun, porket ang tingin mo sa Diyos ay mahina, ang Diyos ay mahina na. Ang tingin ko sa Diyos ay ganito lamang. Hindi nababago ang kanyang attributes dahil yun ang tingin mo sa Kanya. Kundi ang Panginoon, ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang attributes ay hindi nasisira kahit ano man maging view mo. Kaya maganda, itama mo na ang view kung paano ipinakilala ng Diyos sa kanyang sarili. Kasi kahit lumaban ka, sa kanya pa din naman ang mangyayari. Ayaw mo maniwalang siya'y mapagmahal. Ayaw mo maniwalang siya'y matuwid. Ayaw mo maniwalang siya'y galit sa kasalanan. Ayaw mo. Wala namang magbabago sa Panginoon Kaya maganda, magtiwala ka na kung paano niya ipinakilala ang Diyos, ang kanyang sarili. So, He is immune to decay and deterioration. So, ang Panginoon po hindi katulad ng ngipin natin. Hindi siya nauubos. Hindi siya babagong tinutubuan ng ngipin. So, hindi siya katulad ng pag nakapangain ka ng madaming candy, nabubulok ang ngipin. Hindi siya katulad ng kamay na pag nasugatan ay nasisira. So, ang Panginoon ay hindi siya immune sa ganong mga bagay. At ang bakit siya immune sa pagkasira at deterioration? Bakit? Kasi siya ay banal, kasi siya ay perfect, kasi siya hindi nagbabago, kasi siya ay yung ating pong mga pinag-aralan. Kasi siya eternal. So, ang maganda po, bakit anong maminin ng incorruptible? Siya ay hindi mabubulok at hindi siya malulusaw. So, yun po yung number 1. So, self-explanatory naman po yung mga words. Number 2, He is imperishable. Ano pong, kayo po ba yung nakikita ng truck na meron nakasulat? Perishable goods do not delay. Anong ibig sabihin nun? Kapag meron nagka-traffic or kaya merong paunahin mo, bakit? Ang daladala nila ay pwedeng mabulok. Pwedeng yan ay frozen foods, pwedeng mga may expiration date. Ang Panginoon ay walang expiration date. Yun po ang maganda sa Panginoon, hindi siya na-expire. Tayo po mga Pinoy, kahit expire na kain. Lamang tiyan din naman po yun. Pero ang Panginoon, hindi siya, anong ibig sabihin ng siya incorruptible? He is imperishable. Kasi ang sabi po ng verse, hindi nasisira, hindi siya mapapanis, hindi siya katulad ng ulam natin na apritada,
na pag hindi mo na ilagay sa rep, kinabukasan, sasakit na ito, mapapanis na. Or kaya siya katulad ng iyong inumin, na inuman mo na, yan, sorry po. Yan. ang rinig ko po sa aking sarili, naiintindihan ko ang aking sarili. Pasensya na po. Yan. So, ang ibig sabihin po, siya po ay imperishable, siya po ay hindi mapapanis. Hindi siya katulad ng iyong katabi na pwedeng mapanis. Or masisira. Yun po ang maganda sa Panginoon. Kasi alam niyo po, bakit magandang grounded tayo na ang Panginoon na incorruptible? Kasi pag siya incorruptible, damay na ang lahat ng kanyang attributes eh. Siya nga'y banal. Kaso nga lang, pwede siya makorrupt. Damay na kanyang kabanalan. Siya nga'y mapagmahal. Siya na may nasisira. Wala din. So, ang maganda po, dahil nga ang Panginoon, ang kanyang attributes ay interconnected, pag pinagtitibay ng isang attributes, dun mas naluluwalhati po ang Panginoon. Tingnan niyo po ang sabi ng Isaiah 40 verse 18. Isaiah chapter 40 verse 18, pakibasa mo ng lahat ng wala pang asawa. Check lang po. Kayo din po. Dahan-dahan lang din. Okay? Ready? Read. Di ka po yun ang tanong? Bakit tayo dapat hindi natin ipagpalit ang Panginoon? Kanino itutulad ang Diyos? Kay Maria? Yung puno ng nara? Yung mga bagay na nakikita natin? O anong wangis iwawangis ninyo sa Kanya? Alam niyo po kasi, pag kayo po'y nakasalubong na isang dogmatikong Katoliko, utoy, hindi namin yan sinasamba. Amin lamang inaalaala. Ano po ang madalas nating sagot doon? Kung kayo po'y gagawa, kung saan nyo aalalahanin ng Diyos, gumawa po kayo ng bagay na walang hanggan. Gumawa po kayo ng bagay na walang sukat paglagyan. Gumawa po kayo ng bagay na pang walang hanggan, hindi nasisira at bumubuhay ng tao. Kung makakagawa ka ng ganon, pwede mo siya doong alalahanin. Pero dahil nga walang ganon, wala tayong itutulad sa Panginoon. Ngayon pong AI, maglagay kayo, create me a picture when I'm 20 years old. Kaya po eh. Sa AI, hindi niya kayang gawan kung anong itsura ng Diyos. Kaya po, kung kayo pinagpo sa mga My Day, may mga itsura, be careful lang po kasi wala po tayong exact na itsura ng Panginoon. Hindi natin siya alam kung siya'y matangos, kung siya'y mahabang buhok, o kulot, anong bang itsura ng Panginoon, wala. Kaya sabi ng John 4:24, ang Diyos Espiritu, at dapat tayo sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ano po ang sabi pa ng verse 26? Itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas at tingnan ninyo kung sinong lumikha ng mga ito. Na tinutuos ang kanilang hukbo ay ayon sa bilang, tinatawag niya sila sa pangalan, sa mamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan, at dahil sa siya ay malakas sa kapangyarihan ay walang nagkukulang. Hindi ka po, kung kayo ay pinagmamasid pa tuwing gabi, ay nyo di pong exercise ang inyong mga batok, huwag lagi nakatungo, lumabas sa bahay at tumingin kung gaano kaganda ang nalikha ng Panginoon. At doon natin makikita, salamat Lord, ikaw ay incorruptible. Kasi kung ang Panginoon incorruptible, papatak sa iyo ang isang bituin. At matutulad mo si Tomas, kulang ng 2. Diga po, kaya po maganda sa Panginoon, He is immune to decay and deterioration. He is imperishable. Yun po ang ibig sabihin ng meaning of God's Father's incorruptibility. Number 2. Di ka po subpoint po yung 1 and 2. Number 3. Yan, nakikinig pa. Number 2 po, ay ano naman naging response ng Panginoon? Di ba, nakapaganda ng attributes ng Panginoon hindi siya nakukurap. Ngayon, ano naman ang the mankind's response to Father's incorruptibility? Sabi nga natin kanina, iba-iba pa yung mula sa pangit nagpunta ka sa maganda. Pero ito nga po ang masamang balita sa atin. At pwedeng tayo pa rin to hanggang ngayon, hindi lang natin namamalayan na ipinagpapalit natin ang Panginoon na hindi nasisira sa mga bagay na kanyang nilikha na nasisira. Yun po ang sabi ng verse. Anong naging response ng tao? Paki-flash nga po ng mga picture dyan. Yan. So yan po ay sa
Yan po ay sa Hinduism. Yan, ang sila po ay... Nawala lang po yung hangout. Sino po nakakakilala sa kanila? Yan, meron diyang hindi po yan sina Amihan, hindi po yan mga Enkatadya. Yan po yung sa Hinduism. Ngayon, sa Hinduism po, meron silang mga Diyos-Diyosa na half human, half animal. Na kanilang sinasamba kasi po meron silang reverence sa mga hayop. And then yung pong sa ancient Egypt naman, yung isa pong picture pa. Yan, meron po sila sino nakapanood po ng God of Egypt? Mga panood na. Yan, may mga ilan. So sabi po dyan, sina Isis, Khonsu, Seshat, Sobek, Osiris, Horus, Sekhmet, Hathor, Set, Taweret, Amon, Tot, and Pita. So ngayon po, yung bawat Diyos-Diyosa na yan ay merong binibigyan, kunwari merong sa health, may sa wisdom, meron sa bagyo. Sino pong alam na yung bakit 10 plagues ang pinadala ng Panginoon sa Egypt? Kasi ito ay nagpapakita kung sino ang Diyos-Diyosa ng Egypt. May mga Diyos-Diyosa ng river, may Diyos-Diyosa ng palaka, ng granizo. So, ipinakita ng Panginoon na greater ako sa Diyos-Diyosa na yan. Kaya siya po yung nagpadala ng plagues. At yan po yung binasag niya sa mga Egypt. Yun na may brother Isaac. Dati pa naman niya mga sinasamay. Alam niyo po, hanggang sa panahon natin ngayon, merong mga ginagampanan, merong pong mga mass animal sacrifices. Nakasulat ka po dyan. Yung the mankind response number 1 ay mass animal breeding for sacrifice. Sila po, syempre, araw-araw kong gagawa ay maghahandog ng mga hayop. Syempre, araw-araw ka din dapat kang merong ginagawa. May sinusumpitan ka na para kinabukasan, meron ka lang may handog at hindi maubusan. Ganun po nila ipinagpalit ang Panginoon sa mga nasisirang mga bagay. May mga half human, half animal. And then, ito po, number 2. Consuming animal waste for purification. Ayun nga, makatapak, masama na pilay na ito po mas matindi. Dahil ipinagpalit ng tao ang hindi nasisirang Diyos sa nasisirang mga hayop, pati kanilang mga waste ay kanilang kinukonsume para sila ay ma-purify. Meron nga po dito, hindi ko nalagay Iniinom nila yung ihi ng baka para malinis ang kanang. Kasi po ang baka sa kanila ay parang Diyos. Yon, kaya po soft drinks na lang kaysa sa joke lang po. So, ganun sila magbigay ng pagsamba sa hindi nasisirang, doon nila pinagpalit ang Panginoon sa walang kakwentang-kwentang mga bagay. Number 3, human sacrifice to animal gods. Yung pong sa Mesoamerican dyan, meron po diyang mga pag-aaral na, di ka po, battle. Yung kanilang matatalong kalaban at kita nilang buhay pa, hindi po nila pinapatay. Ano pong gagawin nila? Iuuwi nila yung kanilang kalaban na yon at dadalhin doon sa kanila ang Diyos-Diyosa na jaguar at doon ipapakain. Ganun po nila ipinagpalit ang Panginoon. Na sila ay nagsasacrifice ng tao para sa mga Diyos-Diyosa na hayop. Ganun po nila ipinagpalit ang Panginoon. Number 4, treating animals as living gods with their own temples. May bahay. May servants. Kung may baka, mayroon taga-alis ng kato. May mga taga-paypay. May mga hindi lang parang, tawag yung Jerusalem. Meron sila pang magandang temple, servants, and luxury accommodations. Kung yung atin ngayon kung anong maikumpay mo, maihagis mo, pwede, nasa kanila po hindi pwedeng ganun. Naka-jacuzzi pa, hindi lang tubog. Naka-jacuzzi para mga preso sa ano nga to? Naka-jacuzzi. Ganun po nila. Yung dapat, puri, para sa Panginoon na hindi nasisira, ipinagpalit nila sa mga hayop. At ganun po nila ginagampanan. Yun ang nag-response ng tao. Number 5. Systematic mummification. Ano pong mummification? Bebendahan buong katawan, and then kasama po sa iyong libing. Industries where millions of animals were mummified annually.
Dahil nga yung hayop na yun ay Diyos, yung kaya po hayop pa, yung hindi pa ako nagmumura. Yung hayop, mahirap din kasi yung animal eh. Yung hayop po na yun, gets na po yun, yung hayop ay kanilang pinapalibutan dahil nga kanila pong nire-reverend or kanilang iginagalang. Kanila pang minamamified. Sa atin kasi, basta nakita ng tulay, whew! Basta makahagis ng hayop. Kasi hindi naman natin sa tinitingnan na bilang Diyos. Sa kanila po, sa iba hindi ganon. Hindi tayo naglilibing pa tayo ng buhay na hayop. So sa kanila po, hindi ganon. Sa kanila ay kanilang minamamified pa. Number 6. Bloodletting ceremonies. Meron ba? Meron pala ditong sanduguan. Where human cut themselves to feed animal spirits. Hindi ka po. Yung ikaw yung masugatan, ginagamot mo pa dito. Sarili nilang desisyon para sa Diyos. Ganun nila ipinagpalit ang Panginoon. Hindi ka po. Mukhang eng-eng, di ka? Kasi eng-eng. Kasi nga, napakaganda ng Diyos. Hindi siya nasisira. Siya may kontrol ng lahat, pero ipagpapalit mo sa hayop. And kaya mong sugatan ng iyong sarili para lamang sila ay mapapurihan. And then number 7, shamanic transformation rituals where human believes they become the animals they worship. Kung ikaw pala inasamba sa baka, magiging baka ka. Kung ikaw sumasamba sa kato, magiging kato ka. Alam ko nang sinasamba ng worker boys. Surot. At mahirap, mga agat. So, yun po ang kanilang paniniwala. Na sila ay magiging kung ano ang kanilang sinasamba. At ganun po ipinagpalit. Yun ang nag-response. Diga po, diga normal, ang response natin sa napaganda, mamangha, magpuri. Pero naging response ng tao, ipagpalit ang Panginoon. Yung incorruptible ng Panginoon, ipinagpalit sa corruptible na tao, image, at hayop na nasisira. Kaya po number 1, under ng mankind response, sabi ng verse 23. Romans chapter 1, verse 23. Number 1, they changed the glory. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Ay tayo nga po pahirapan na magbigay ng ating tithes. Isa dito, yung kanilang hayupan, willing nilang ibigay. Yung dapat glory ng kanilang pinaghihirapan, ng glory ng kanilang pinagtrabahuhan, ay dapat para sa Panginoon, they change the glory at ibinigay sa mga corruptible na mga bagay. Ganon nila, at minsan ganon din natin ipinagpapalit ang Panginoon. Yun ang nakakalungkot po kasi. Ganon ang epekto ng kasalanan na ginawa sa atin. Na mabulag tayo sa napakagandang Diyos at palitan siya ng mga nasisirang bagay. Ano pong sabi ng Matthew chapter 4 verse 10? Ito yung pagtukso ni Satanas. Sabi niya, lahat ng iyong bagay na makikita, di yan ay bibigay ko sa iyo, lumukod ka lamang. Pero sabi ng Panginoong Sus, humayo ka, Satanas. Yung po dapat ang sabihin kay Satanas. Hindi na dapat tayo nakipag-negotiate. Hindi. Pwede kang kalahati. Dapat ang maging sagot natin ay katulad ng sagot ng Panginoong Sus. Humayo ka, Satanas. Madalas sa atin nakikipag-negotiate pa eh. 70-30, sisambay ako, hapon lang. Di ba? Pero dapat maging sagot natin, humayo ka, Satanas. Sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Malinaw! Sa ang Bible at ang Panginoon mismo ay nagsabi, siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ganun po ang ginawa ng tao. Pero hindi po na nangyari. They changed the glory. Number 2, na ginawa po nila. Isa po pala, Daniel chapter 3 verse 1. Ito naman po yung si King Nabucodonosor ay nagpagawa ng isang golden image nang sabi kapag tumunog na ang mga instrumento, lahat, kung ano mang iyong ginagawa, luluhod ka sa ginawa niyang larawan. Pero malinaw sa kanila, ang Panginoon, pero pinili nilang sambahin yung image. Maliban na lang po doon sa tatlong magkakaibigan. At sana, meron pa rin pong Shadrach, Meshach, and Abednego sa panahon po natin ngayon. At sana tayo po yun. Number 2, na ginawa po nila ng tao, anong naging response? Number 1, they changed the glory. Hindi lang po yun. They changed the truth. Sabi ng verse 25. Pakibasa nga po. Romans chapter 1, verse 25. Ano pong sabi diyan? Ready now? Read.
Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos. Nang anong pinalit? Iba-iba kung mas magandang katotohanan, pero ang pinalit ng kasinungalingan. Ano ba ang utos ng Panginoon? Exodus chapter 20, verse 3 to 5. Sabi ng Ten Commandments, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Malinaw, huwag. Sabi ng mga Katolik, inaalaala lang natin. Sabi ng Panginoon, huwag. Ang Diyos na may nagpagawa din ng image no, sa Ark of the Covenant. Walang problema kung ang Diyos na nagpapagawa. Pero ang Diyos ay hindi nagpapagawa ng rebulto ni Mary, ng rebulto ng kung sino man, ng imahe ng kung sino man. Walang problema kung ang Diyos. Pero dito, maliwanag, huwag. Ano ba sabi ng verse 4 and 5? Huwag kang gagawa. Nilinaw ulit ng Panginoon, huwag kang magkakaroon. Pangalawa, huwag ka ding gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Yan man ay chalk, samento, kahoy, miski gold man yan po. Huwag kang gagawa ng inanyuan o ng kawangis man ng anyong nasa taas. Pwedeng ibon, sa Egypt, mga ibon na kanang sinasamba. Kaya sa langit o nasa ibabaw ng lupa, may mga elepante, baka, toro, buwaya, o nasa tubig ng ilalim ng lupa, may mga sumasamba sa mga iba't ibang klase ng creatures. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kang gagawa. Verse 5, huwag mong yuyukuran sila. Ano pong madalas? Hindi naman namin uto'y sinasamba. Pero niyuyukuran. Pero sabi ng Panginoon, huwag mong yuyukuran sila. Tayo naman dati, no, tayo mga Katolik pa, luhod din naman Kasama din naman sa Flores de Mayo At pagkadampot ng bulaklak sa kapitbahay, diretso na sa Flores de Mayo. Ganun na kurap ang ating buhay. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man. Abay, punas Punas! Tinatradisyon pa po. Yung iba, kung kayo po nakapanood nung translasyon, miski makatapak na muka, basta lang makahagis ng towel at makapunas, pero hindi ko pinaglilingkuran. Ganun, ginagawa pa ng tao, mali lang ginagawa, may katwiran pa, pero mali lang sinabi ng Panginoon, una, huwag kang magkakaroon. Pangalawa, huwag kang gagawa. Pangatlo, huwag mong yuyukuran sila at paglilingkuran. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibog, huin, at dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napupuot sa akin. Ito naman po ang ating pag-aaral next week. Next week po pala. Ngayon, yan po ang truth. Huwag kang gagawa. Ano po ang sabi ng Isaiah 46 verse 9? Isaiah 46 verse 9. Hindi pong buksan at madalas po sa Isaiah. Alam niyo po nga mga Bible, yung kalagitnaan, yun ang hindi masyadong nabubuksan yung gitna. Kaya po ngayon, buksan nyo na para makaluma. Isaiah 46 verse 9, inyong alalahanin na mga dating bagay ng una, sapagkat akong Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Yun ang katotohanan. Walang kagaya ang Panginoon, hindi sa kamukha ng itim na Nazareno, hindi sa kamukha ng Santo Niño, hindi sa kamukha ni San Lorenzo Ruiz, wala siyang kamukha, wala siyang kagaya, kaya siya lang dapat ang iyong pinaglilingkuran. Pero dahil nga, ipinagpalit ng tao incorruptible to corruptible, they change the glory, and they also change the truth. Number 3, na naging response ng tao nung nalaman nila na ang Panginoon ay incorruptible. Number 3, they worship the creation more than the Creator. Ano pong sabi ng Exodus, chapter 32, verse 19? 32, verse 19, at nangyari, paglapit niya sa kampamento, ito po yung kwento ng si Moses ay daladala ang Ten Commandments at pabalik na sa Israel at ibibigay ng utos ng Panginoon. Pero nung siya'y bumaba, meron siyang narinig, parang tunog ng digmaan. Pero sa baba, worship service ang ginagawa, nasamba Pero ang rinig ni Moises, digmaan. Ako po'y nakadaan doon sa amin, nung matagal na, nung ito po'y kanilang pinay-festival pa, yung dagundungan, Viva San Lorenzo, naggaganon po sila na parang rhythm sa kanila, pero pag ikaw ay alam mo ang Diyos ay galit sa ganon, iba talaga ang rinig natin. Parang tunog ng digmaan na parang may nagkakalampagan. Pero yun ang narinig Moises. Pero sa baba, dahil nakita niyang ang sinasamba nila ay yung gintong guya na kanilang ginawa, itinapon, inihagis ang tapyas,
nasa kanyang mga kamay at nangasira sa paanan ng bundok. Kaganda ng usapan, ilalabas ko kayo sa Egypt, dahil nainip lang ang tao. Katagal ata ni Moises, patay na ata yun wala pa namang messenger. Oy, Moises, saan ka naga? Ang tagal. O kaya may radyo, or kaya meron kang sulat. Walang ganun po dati. Kaya sa sobrang inip ng tao, Aaron, are, ang ginto, gawa tayo ng guya. Pero napakaganda ng binagawa sa noon. Meron silang kasamang ulap, may kasama silang pillar fire. Nabukasan na yung dagat. Napakaganda ng ginawa ng Panginoon, pero ang ginawa ng tao, ipinagpalit sa sama-samang ginto. Naguya ka na lang, ginawa. Ganun po ang ginawa ng tao. They worship the creation more than the Creator. At ito po mas makakarate ang mga magulang. Di ka ba? Ang mga magulang, pag-uwi galing trabaho, bibili yan mula sa labas. Pwedeng regalo, pwedeng laruan, at pag-uwi, may bibigay na regalo. Ngayon, ang masama, yung kwento nga po, galing bansa, ibang bansa, nagtrabaho doon, naghihirap, nabukasan nagtrabaho sila, nagpakahirap, na maltrato, at gumawa at nag-ipon para lang may mauwing regalo sa kanilang mga anak. Pag-uwi, ibinigay yung regalo, pagkakuha ni anak, at umalis na. Hindi na naalala yung magulang na nagtrabaho. Masama sa lasa. Yung pinaghirapan na sana may pasalamat man lang, pero wala. Pero niyo po, ganyan ang nangyari sa atin. Nung ipinagpalit natin ang incorruptible sa corruptible, mas worship na natin ang kanyang ginawa kaysa sa mismong gumawa. Ano po ang sabi ng Acts 17 verse 22 to 23? Ito naman po yung sa Athens na merong mga iba't ibang Diyos. May Diyos dito para sa gantong nga Diyos. May mga statue sila. Patas-patas yun. Sa dulo, sabi ng mga taga-Athens, baka tayo meron nakakalimutan. Mag-iwan tayo ng isang statue dito at nakasulat sa Diyos na hindi kilala. At yun ang tunay na Diyos na hindi kaya nating likhain ng ating mga kamay. At yun po ang nangyari sa mga taga-Athens na mas worship nila ang nilikha kaysa sa lumikha. At yun po ang madalas din nangyayari sa atin, na mas mahal natin ang blessing kaysa sa nagbibigay ng blessing. Kaya po magandang atin na papag-aralan na ang Panginoon ay incorruptible. Kasi magkaroon ka ba't nga ang Diyos ipagpapalit ko sa mga bagay na ito? Minsan kasi kailangan lang natin mabuhusan ng malamig na tubig. O bakit ka what busy na? Nakakalimutan ko na yung incorruptible at pinagpapalit ko na sa corruptible na mga bagay. Minsan idaig tayo ng mga unbeliever na utoy, wala kang madadala sa hukay. Pero hindi natin sinasabi maging tamad, magsipag. Pero wag mong kakalimutan yung incorruptible na ating pong Panginoon. And number 3 and the last. Ngayon, napag-aralan natin the meaning of the Father's incorruptibility na siya hindi nasisira. Nakita natin kung ano naging response ng tao, taliwas sa napakagandang Diyos. Pero number 3, the mystery of Father's incorruptibility. Bakit mystery? Pero ito may ating sasagutin din, yung mystery na yan. Isaiah 59 verse 2. Ito po yung mga verse ng total depravity sa mga galing pong tulip. Isaiah 59 verse 2, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Ano mong ibig sabihin natin dyan? Ang Panginoon, siya'y incorruptible. Wala siyang hilig sa kasalanan. Sabi nga niya, pinaghiwalay ng Diyos, ng ating kasalanan ang Diyos at tayo. Dahil ang kasalanan natin, lumalayo tayo sa Panginoon. At ang Panginoon, wala din namang hilig sa kasalanan. Yun po ang sabi niya sa kanyang mga salita, nakahiwalay tayo sa Kanya. Ano pa po ang sabi ng verse? 64 verse 6. Sapagkat kaming lahat ay naging parang, meron pong basahang marumi, o marumi lang talaga? Parang basaha, ayun pala, marumi, at lahat naming katwiran ay naging parang basahang marumi. Meron pa pong mga pag-aaral na hindi lang siya parang basahan ngayon na doormat, or kaya nakalimutan yung panyo, basahan na, or kaya, dito po, ang ibig sabihin daw ng basahan dyan, alam niyo po, dati, wala pa namang napkin. Ang mga babaeng nagkakaroon ng menstruation, meron silang mga bit-bit na basahan. Pasador. Iba pa po yun kasi ang pasador po ate sinusuot
Ito po yung basahan nila, dala-dala nila. At para pag ikaw ay hindi mo napigilan, ay di may dalawang dalang basahan at yun ang iyong pinamumunas. Alam niyo ba, sabi ng Panginoon, ganun tayo inahilin tulad. Yung iyong ginagawang kabutihan ay parang pasador. Parang maduming basahan. Ganun ang Panginoon, incorruptible siya. Wala siyang hilig sa kadumihan. Ano mo bang sabi ng verse? Mark chapter 7, 21-23. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, ano lumalabas? Hindi yung nandito ako o lumalabas yung sana dalawa ang puso ko. Ang lumalabas ay ano po? Masamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpatay sa kapwa-tao, pangangalunya, kasakiman, kasamaan, pagdaraya, kalibugan, matang masama, kapusungan, kapalaluan, at kamangmangan. Yan ang laman ng ating puso. At galit ang Panginoon sa pusong yan. Galit ang Panginoon sa kasalanan. Genesis chapter 6 verse 5. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama na lamang na parati. Yan ang laman ng ating isip, yan ang laman ng ating puso. Jeremiah 2:22. Kung ito po yung isa-isa, napakadami, pero ilan lamang po ito. Sapagkat bagaman maghugas ka ng lihiya, anong nga pong mismo lihiya? Sabon ka po ito? Pampaputi, para po siyang mga muriatic, mga ganun. Para mga kojic or para mga pangtunaw. Sabi ng Panginoon, maglagay ka man ng madaming kojisan or maglagay ka ng madaming, magbuntot ka man ng maraming sabon yan. May Ariel, may lakas, breeze na may lakas ng 10 kamay. Anong sabi ng Panginoon? Gayon may natatala sa harap ko. Sabi ng Panginoon, siya nasa lahat ng dako. Ang iyong kasamaan, sabi ng Panginoong Diyos. Alam niyo ba magandang bagay sa atin yung sabi ng Panginoong Diyos? Kasi minsan, kita sabi ng tao, pero di po, sabi mismo ng Panginoon, siya mismo may sabi, na miski kayo magbunto ng madaming sabon, kita pa din niya ang iyong kasamaan. Pero bakit mystery? Bakit po sinabi natin mystery? Paano itong Diyos na incorruptible ay ngayon ay nagmahal ng taong corruptible? Hindi ka po, ang natural ay dahil ang Panginoon, 7:11 ng Psalms, Diyos na matuwid, Diyos na may galit, araw-araw. Pero bakit sinabi natin mystery? Bakit itong Diyos na galit sa kasalanan ngayon ay nagmahal ng taong makasalanan? Ephesians chapter 2 verse 1. Anong sabi ng Ephesians chapter 2 verse 1? At kayo'y binuhay niya ng kayo'y mga patay, hindi naghihingalo, hindi ni-revive, patay mismo, nabubulok, patapon, palibing, pasira. Pero sabi niya, tayo kanyang binuhay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Yun po ang tanong sa atin, paano itong Diyos na incorruptible ay magmamahal ng taong corruptible? At yun po yung sinagot ng Panginoon sa Titus chapter 3 verse 4 and 5. Dahil po ng kanyang awa at biyaya, ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos, yung goodness sa ating mo pinag-aralan, na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao, verse 5, na hindi dahil sa gawa ng katwiran. Bakit kung gawa ng katwiran? Ay ang ginagawa nga natin, basahang madumi, patapon, hindi katanggap-tanggap. Na ginawa natin sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan at kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas, ng muling kapanganakan at ng pagbabago ng Espiritu Santo. Kaya pala itong Diyos na galit sa kasalanan ngayon ay nagmahal dahil ng kanyang awa sa atin. Ang madalas kaawaan, maganda. Tika po, kita ka ng bulok. Ay, tika, hanap-hanap muna ng medyo bulok lang. Sa Panginoon, kung titingnan tayo, tayong lahat ay bulok, patapon na. Pero salamat, siya'y pumili ng taong maliligtas. At salamat, tayo ay napasama doon sa napili ng Panginoon. Hindi naman dahil natin, bakit? Pantay-pantay tayo. Hindi unfair ang Panginoon. Ang fairness, bulok lahat, itapon lahat. Pero salamat na hindi fairness ang pinairal ng Panginoon, kundi ang kanyang awa. At yun ay ang kanyang karapatan. Na siya'y pumili ng taong maliligtas. At salamat, isa po tayo doon. Yun po ang magandang balita sa Panginoon, yung incorruptible na Diyos ay pumili ng corruptible na tao para po maligtas.
1 Peter chapter 2, verse 18 to 19. At dito po tayo magtatapos. 19 na lang po. Tama ka po. 2, verse. Yung hindi po tayo tinubos na mga 1. Sorry po. 1 verse 18 and 19. 18 po muna. Na inyong nalalaman kayong tinubos. Tayo naligtas, hindi na mga bagay na nangasisira. Hindi tayo tinubos ng binyag, ng pagsabi sa reliyon, or ng pagiging baptist. Pero sa mga bisita po, kung kayo magiging baptist, kami po magiging masaya. Pero hindi po yan. Ang kailangan mo ito, yung matubos ka ng hindi ng bagay na sisira, ng pilak o ng ginto. Hindi tayo nagbibigay para maligtas. Tayo ligtas, kaya tayo nagbibigay mula sa inyong walang kabulang paraan ng pamumuhay. Hindi tayo dyan tutubusin ng Panginoon dahil mabait ka, nagbibigay ka ng gulay sa kapitbahay, or dahil nagpapautang ka, or dahil gumagawa ka ng mabuti na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Anong pinantubos sa atin? Verse 19, kundi ng mahalagang dugo. Ayun ang dahilan. Kung paano itong Diyos Ama na incorruptible ay nagmahal ng corruptible na tao ay dahil ng mahalagang dugo ng Panginoong Hesus, na gaya ng korderong walang kapintasan ng Panginoong Hesus at walang dungis sa mga tuwid bagay ang dugo ni Kristo. Ayun ang dahilan. Kung paano ang Diyos na galit sa kasalanan ngayon ay naawa sa taong makasalanan dahil ng Panginoong Hesus. At sana nasagot po yung mystery. Dahil ng Panginoong Hesus. Yun po ang magandang balita na ang Panginoon, the meaning, the man's response, and the mystery of Father's incorruptibility. Sana po ay mas lalo nating makilala pa ang Panginoon na siya ay hindi pwedeng masira. For our conclusion, ito pong sabi ng ate po, nasulat ka po. Pakibasa nga po. Bakit natin pinag-aralan yung meaning? Bakit natin pinag-aralan yung response? Bakit natin pinag-aralan yung mystery? Upang malaman mo na ang Diyos Ama ay incorruptible, kaya marapas siyang sambahin at papurihan. Mayroon namang utos sa Panginoon, kung meron ka mahanap, mas maganda sa akin. Kumbaga sa boss, lilipat ka ga, ay sana naman lumipat ka doon sa mas maganda. Ay, pipili ka pala ng magandang bagay, ay sana doon sa mas maganda. Yun ang sabi ng Panginoon, pero dahil wala tayong maipapalit sa Panginoon, sa Kanya lamang ang ating papuri, ang ating pagsamba. And He deserved that. Kasi siya incorruptible. He deserved all our efforts, all our sacrifices, dahil yun ang ginawa niya sa atin eh. Kasi kung miski kayo maggumawa ng mga bagay at hindi Kanya iligtas, wala din. Hindi mo din naman yan nanaisin, pero salamat, nagkaroon tayong nasa na maglingkod sa Panginoon. Ang pinaglilingkodan nga natin dati ay mga sari-sari. May mga bato, may kahoy, may rosaryo, may mga iba't ibang mga bagay. Pero salamat, inalis niya tayo doon. Tayo ngayon ay naglilingkod sa Diyos na hindi nabubulok at hindi magbabago. Yun po ang magandang balita sa Panginoon na He is incorruptible and He deserve it. Wala nang tanong, He deserve it. And for application, makibasa nga po. Him lang po yon. Trust, thank, serve, and proclaim Him. Bakit trust? Dapat kang magtiwala sa Panginoon na hindi nabubulok. Hindi ka po tayo minsan may duda sa duyan. Nalagitnit. Nabubulok na. Tika, pero sa Panginoon, dapat mo siyang pagtiwalaan. Bakit? Hindi siya nabubulok. And thank Him na tayo'y inalis na doon. Alam niyo po, yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, tuloy sila eh. Hindi naman sila kinokorek na mga yon. Wala namang ganti ginagawa sa kanila. Pero salamat sa Panginoon, once na tayo nagtiwala sa Kanya at nagpasalamat, meron siyang ibinabalik sa atin. And we should thank Him that He is incorruptible and serve Him. Bakit? Saan ka pa maglilingkod? Babalik ka uli sa Diyos-Diyosan? Babalik ka uli sa walang kakwenta-kwenta mga bagay? Nasa tama ka na, ipagpatuloy mo na ang pagsamba sa tamang Diyos. And proclaim Him. Hindi pa yun alam ng kapitbahay mo, patuloy pa din sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, proclaim Him. Hindi pa yan kilala ng kaklase mo, hindi pa yan kilala ng kapamilya mo, ng anak mo, ng apo mo, ng kakilala mo, proclaim Him. Because He is incorruptible. Dapat kang magtiwala,
magpasalamat, maglingkod, at ipangaral ang ating pong Diyos na hindi nagbabago. At yan po ang magandang balita sa atin pong Panginoon. At sana ngayon pong hapon ay ating mas nakilala ang Diyos Ama na He is incorruptible and ma-apply po natin sa ating mga buhay. Tayo po manalangin. Panginoon namin,